Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Global 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Global International tayo ngayon. So kagabi nga naganap na ang kanilang coronation night na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang bongga. So punta muna tayo doon sa entablado nila. Ang kanilang stage talagang masasabi ko, ang laki, no, bongga. Ito yung isa sa mga nakita kong pinakamalaking stage ngayong taon na to sa mga naganap na pageant, di ba? Syempre siya pa lang yung una. I mean, kung ikukumpara mo yung stage na to doon sa mga naganap na pageant nung nakaraang taon ay talaga naman, oh my God, masasabi mo na sumasabay at lumilevel up ang Miss Global International. Yung lighting nila hindi rin nagpatalo at saka talaga yung mga nakikita mo sa stage na bonggacious na para kang nanonood ng Miss Universe. In fairness sa Cambodia pag ginanap to. Diba? Kung iisipin mo, nakapagbigay sila ng ganitong ka-HD at saka ganito kabonggang show sa atin from Cambodia. Knowing Cambodia na pagpupunta ako doon, naluloka ako pero kaya nilang mag-produce ng ganitong kabonggang project. So, para sa akin, panalo. And then, doon naman sa host. Syempre, nagulat ako kasi si Antonio Forsyth ang isa sa mga host. Ito ay isa sa mga first runner-up sa Miss Universe ngayong 2023. Talaga, sabi ko talaga, mabuti na payagan siya at buti pumayag siya maging host. And then yung co-host niya, syempre isang Pilipino na talaga naman masasabi ko, magaling din naman. Si Nico Moco. So si Nico parang naloka lang ako sa kanya kasi ang ingay niya. Ang ingay niya sa entablado. Minsan dumarating na siya sa punto na sinisigaw na siya. So, ayun lang yung medyo parang naloka lang ako sa part ng pag-hosting ni Nico. Kasi sana medyo parang babaan lang niya yung tone niya. Kasi parang hindi nagiging maganda yung labas, yung dating ba. Nagmumukhang yung pageant. So, nakakaloka. Maganda sana yung niya, yung pag-host niya kasi maganda mag-deliver, maganda yung mga pinag-uusapan, yung topic buhay na buhay. Kaya lang, ayun nga, minsan na-overwhelm siya kapag tinatawag niya si Miss Philippines. So, nagmumukhang bias tuloy sa ibang kandidata. Kasi parang masyado siyang puring-puri. Masyado siyang, kumbaga, promote. Pero sana hindi. Walang ganon. Kasi syempre host siya. Dapat level lang. But, in fairness naman sa kanya, I think, maganda i-develop niya pa to ng maigi yung pagiging host niya. Ang nagiging problema lang naman yung sumisigaw siya ng todo-todo. Saka, ayun nga, kapag tinatawag si Philippines, masyado siyang na-overwhelm. Dapat hindi ganon. So, si Antonia ganon din na-overwhelm din pag tinatawag si Thailand. Anyway, in fairness naman sa kanilang dalawa, yung mga outfitan nila, yung kanilang connection sa isa't isa, bongga naman. So, nagkaroon talaga sila ng tawag dito, bonding together habang nag-host sila. Yung kumbaga, makikita mo yung chemistry nilang dalawa. Okay na okay. Tama yung level. Kaya lang, ito kasi sila lalaki, masyadong hyper. Kaya, parang naluloka lang siguro doon si Antonia. In total suma, gusto ko ulit silang mag-host as a partner pero siguro dapat mapag-aralan lang nila yung mga hindi dapat ginagawa sa entablado habang nag-host sila or siguro yung mga pasigaw-sigaw ng lalaki kailangan lang bawas-bawasan konti kasi nagiging maingay. O lalo na yung final na announcement niya, yung tinawag niya si Miss Puerto Rico, ang pangit tuloy tignan, ang pangit pakinggan, parang sabog na sabog. Alam mo, antok na ako pero nagigising ako at naiirita ako kasi hindi maganda yung dating, di ba? So, yon. So, anyway, kudos naman sa kanya. Nagawa naman niya ng maayos talaga yung pag-hosting. Anyway, punta naman tayo doon sa
mga kandidata. Yung mga kandidata, syempre laban na laban sila. Madami sila, no? So, nakakatuwa. Ito yung first time ko nanood ng Miss Global. Gusto ko yung opening nila na tinatawag yung girls. Tapos, ang grabe kasi yung runway nila eh. Ang haba, in fairness. Doon talaga medyo natuwa ako kasi grabe yung lakaran. Talaga, magagawa mo yung dapat mong magawa at maipapakita mo yung pasarela mo ng bonggang-bongga. In fairness sa Miss Global International, level up talaga yung pageant nila. Isa to sa mga nakikita ko na pwede mo talagang abangan taon-taon. Mas kinabog niya pa yung Miss Globe, mas kinabog niya pa yung Miss Intercontinental. Ito talaga bongga. So parang naririnig ko na to, matagal na tong pageant na to yung Miss Global International. And then, pagpili nila ng top 20, medyo exciting kasi syempre kakabahan ka, mas nag-dominant yung yung mga Asian. Ang daming Asian na nakapasok, halos lahat yata. So, gusto ko yung format. Yung format medyo exciting kasi parang top 20, tapos top 13, top 5. Sa top 20, gusto ko yung ipinakita nila sa hindi sila nag-swimsuit, sportswear, na naka-rubber shoes yung mga girl, di ba? Naka-flat shoes sila. So, gusto ko yon kasi parang ang lakas high school nang dating yung mga girls. Nakita mo yung alam mo yung para silang rumarampa na parang sophomore, juniors, mga ganon. So gusto ko yung datingan na yon. Medyo parang twist, 'di ba, sa mga napapanood natin beauty pageant kasi yung iba swimsuit con swimsuit, eto bongga. Gusto ko yung eksena na alam mo yon na naka sportswear sila tapos nakikita mo yung galaw nila na talagang kalmado lang. Tapos ang haba ng runway. So, gusto ko yon in fairness. At gusto ko yung kulay ng suot nila, yung puti and yellow-green na shorts or mini shorts, di ba? So, talagang masasabi ko, ang bongga dito ng Gusto ko yung eksena. Tapos, after nun, evening gown. So, evening gown combination ng sportswear. So, ang resulta is top 10. Di ba? So, top 10, tapos may additional na 3. Gusto ko yung format na ganito kasi may chance para sa voting system. May chance para sa yung mga kandidata na kung sino yung gusto nila, parang Miss Congeniality yung dating, di ba? At least na ipasok nila doon sa semifinals. And then nakita mo na yung katulad ba ng resulta ng pagboto ng mga tao. Kasi sa Miss Universe, hindi ko to makita yung parang nagpaboto sila na nagpaboto tapos hindi mo alam kung ano yung purpose ng boto nila at kung ito ba ay makakapasok sa semifinals. At least dito, nakita mo at malinaw na yung voting system automatic kang pasok sa semifinals. Kumbaga, parang may announcement. Hindi ka kasi nila tatawagin doon sa mismo kung sino ba yung nakapasok na top 10. At gusto ko yun yung top 10 na pinili nila doon sa voting system. Gusto ko yun kasi tawag dito, yung top 10 based on swimsuit at evening gown. Tapos yung 1 na makakapasok, yung pang 11 is a voting system. So malinaw sa atin. And then, number 2, gusto ko rin yung mga kandidata bumoto sila kung sino yung gusto nila. Kasi parang ang dating, dapat friendly ka talaga sa kanila. So, parang ito yung tinatawag na Miss Friendship, di ba? Or Miss Congeniality. So, maganda kasi parang, alam mo yon may benefit, may wild card, ganon. And then, gusto ko din yung pan number 13, yung tipong ginawa nila, sige, mag-Q&A yung mga natira. Tama ba? Oo. Yung mga mag-Q&A yung natira doon sa top 20, yung 10. So, at least na ipakita nila yung com skills nila kahit hindi sila pumasok dito sa semifinals. At in fairness talagang maganda din yung camera nila angle kasi pinapakita nila talaga ng maigi yung close-up, pinapakita nila maigi yung lakad. In fairness, mas kinabog niya ang Miss Earth. Kasi yung Miss Earth performance, medyo hindi mo nakita yung galawan doon ng maayos Pero ito kasi talagang details by details. So maganda, hindi yung nakatutok lang lagi sa mga host. At ayun nga, yung number 13, gusto ko doon, sala, kung sino yung the best of the best, siya yung makakapasok. Tapos doon sa, yung sa Miss Friendship, gusto ko kasi parang, hindi lang doon sa top 10 na natitira. Kumbaga, buong kandidata. Tapos yung sa yung isa sa voting system, panlahatan din. O, di ba? So, kung iisipin mo,
talagang may chance yung mga girls na makapasok. Hindi katulad doon sa Miss Grand na ang ginawa nila ay parang ano, yung tatanggal ng isa, tapos magpapasok ng isa. Yung ganon. Ayoko rin ng ganon. Parang ang tsaka. Kunwari, nag-perform na yung mga girls pagkatapos magtatanggal kayo ng isa. Eto, maganda, malinaw, 10 lang ang makakapasok tapos may 3 from another So, yon. Ang bongga nun. Gusto ko siya. So, yon. And then, of course, Q&A pagdating sa top 13. In fairness, doon sa top 13 na Q&A nila, to be honest, yung mga questions nila, naging interesado ako na pakinggan, interesado ako malaman kung ano ang sagot ng girls, malinaw at malalim ang mga tanungan. So, makabuluhan ang mga question nila dito sa Miss Global. To be honest, kinabog pa nila ang Miss Universe. Kasi yung Miss Universe, sa totoo lang, yung mga Q&A nila doon, yung sa top 5, saka yung final question, parang hindi nakaka-inspired. Pero dito, sa totoo lang, inspiring. Yung inspiring yung mga tanong, inspiring kung paano sasagot yung girls. So doon sa top 13, medyo maraming naloka kay Miss Thailand at saka kay Miss Vietnam kasi nakatungtong sila ng top 5. To be honest, kung papakinggan mo yung sinasabi nila, it's from their heart talaga eh. So yung question, hindi man nila parang nasagot ng maayos. Yung kumbaga hindi ba yung tumpok na tumpok doon sa pero ramdam mo na galing sa puso nila yung mga sinasabi nila. Katulad nung kay Vietnam. So, napaihayag niya. Actually, wala naman kasing maling sagot doon sa question kay Vietnam eh. Kung ano ba ang na-discover mo sa sarili mo na hindi mo pa na-discover, di ba? So, kung tutuusin, tama naman yung sagot niya. Kaya lang, nag-struggle lang siya pagdating doon sa kung paano niya i-deliver. Kasi hindi nga siya ganun kagaling mag-English. Pero kung papakinggan mo yung content ng sinasabi niya, masasabi mo may puso at may laman. So, para sa akin, okay lang na nakapasok siya sa top 5. And then, ayun, gusto ko yung Q&A portion nila do sa top 13. Sobrang ang gaganda ng mga tanong, ang gaganda din sumagot ng mga girls in fairness. So, di ba? Masasabi mo na, wow, bongacious. Di ba? So, ganito yung pageant. Gusto ko yung ganitong pageant. Actually, wala sila yung parang the same question. Tapos, parang aanuhin mo, sasagutin mo. Mas maganda yung ganito na parang iba-iba yung tanong pero alam mo, nasa choices mo kung ano yung mapipili mong question. So, ang ganda. Gusto ko yun. Lahat ng girls doon, in fairness, ang gagaling nilang sumagot. At mas magagaling pa sila sumagot kaysa sa mga naging Miss Universe, di ba? So, yun. So, maganda yung pageant na to na impressed ako. Impressive kasi yung Q&A nila, impressive yung production, impressive yung galawan, tama lahat. OA lang minsan yung host. So, totoo lang. So, yon. And then, pagdating sa top 5, syempre dominant ang Asian kasi andyan dyan si Vietnam, si Philippines, saka si Thailand. Pero alam nyo sa top 13, yung number 13, sabi ko parang feeling ko si Vietnam si Cambodia papasok dito kasi parang host country kasi di ba, tapos wala ka sa top 13. So, parang feeling ko, okay, buti na lang magaling sumagot si Cambodia at hindi masyado na obvious, di ba? So, yun. So, natuwa ako doon. At doon nga sa top 5, in fairness, dominante ang, ang Asia. So, ako wala na akong doon. Kasi naman kapag sa naman ginagawa sa Latin area, dominante naman din ang ang mga Latina. So, dito, dominante ang mga Asian. Pero, ayun nga, sabi ko ngayon, nakapasok si si Puerto Rico, saka sa Moya, parang feeling ko, isa sa kanila ang mananalo. Actually, doon pa lang sa top 30, sabi ko mukhang Puerto Rico to. Naramdaman ko na siya. Maganda din yung sagutan niya. Pero yung beauty kasi niya, syempre, mga Asian kasi yung niya, talagang lulutang yung ganda niya. But kung titignan mo talaga yung face niya, may pagka-matured, 'di ba? Marami kasi mga cute eh. Si Philippines ang cute niya. Tapos si Thailand ang cute din. Kumbaga mga baby face.
bakit ikumpara mo dito kay Miss Puerto Rico na medyo parang magmumukhang anti talaga siya neto nila Miss Philippines at saka ni Miss Thailand at ni Vietnam. Anyway, so ang importante doon ay magaling naman yung pagka-deliver ng sagot niya at nasagot naman niya ng bonggang-bongga yung mga tinatanong sa kanya. Sa Q&A ng top 5, gusto ko din. Hindi to ordinary na ginagawa sa isang pageant. Magbibigay sila ng opinion nila regarding doon sa quote, di ba? Na nabunot nila. Oo. So, ang bongga. Gusto ko yon kasi parang yung twist ng pageant na pinapanood natin, hindi siya yung normal na katulad ng mga napapanood natin. Kumbaga dito, empowered talaga yung mga girls na masasabi mo na parang makikita mo at maririnig mo sa kanila kung ano yung mga opinion nila, kung ano yung mga nasa puso nila, at kung paano sila magbigay ng pananaw doon sa mga naririnig nila. So, yung quote, gusto ko yon para sa final question nila. So, ang ganda. So, maganda ang sagot ni Miss Philippines doon sa sa final question kasi parang feeling ko yung paliwanag niya sa quote ay regarding doon sa experience niya sa buhay. Tapos in-relate niya doon. Hindi lang siguro naintindihan ng mga judges or yung mga judges parang feeling ko hindi nila masyado nataypan yung sagot ni Miss Philippines kaya ginawa nilang third runner up. But for me, sa totoo lang, much better yung paliwanag ni Miss Philippines kumpara kay Thailand. Kaya parang naloka ako bakit si Thailand second runner-up, si Philippines third runner-up. Pero tulad nga na sinabi ko, sa simula pa lang, parang feeling ko naman hindi talaga nila ipapanalo dito si Philippines para sa back-to-back. So, ang pinakamalayo na talagang mararating nga is top 5 kasi parang ang tingin ko siguro ang Miss Global, they like Miss Philippines yung performance, kaya lang kasi they are looking another thing na para may showcase yung Miss Global sa abroad. Kumbaga, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. So, feeling ko yung corona nila, iniikot talaga nila. So, maganda rin yung napunta na ang corona doon kay Miss Puerto Rico kesa naman yung mag back to back pa tayo kasi parang hindi namang magandang tingnan tapos sa Asia pa ginawa. So, magiging apektado yun doon sa sa kanilang pageant. So maganda lang din, tama din lang naman. Si Shane Tormes, gustong-gusto ko yung kanyang eksena dito. Maganda yung ibinigay nilang tawag dito, binigay nilang show para kay Shane. Ando doon yung pinakanta nila kasi wala silang makuha sigurong performer. So maganda, at least na package ni Shane yung talento na meron siya, lalo na sa singing kasi 'di ba nakita naman natin na talagang perform siya. So concert queen ang lolo mo, ang ganda. So natuwa ako doon kasi at least nabigyan nila ng package na maipakita ni Shane yung kanyang talento, ito ngang singing. Tapos yung kanyang Pearl Walk, bongga din. Ang ganda ng suot niya. Tamang-tama doon sa sash na gold. So parang bongga, Reyna yung dating. So natuwa ako kasi at least 'di ba galing ang corona sa Pilipinas at parang naramdaman ko na alam mo yon na panalo tayo. And then, panalo tayo sa performance na ipinakita ni Pearl Home. Kasi parang feeling ko, hindi man siya nag-title dito. Parang hindi naman tayo napahiya. Dahil sa sobrang galing naman talaga ng ating pambato. So, kulang na nga lang mag-back-to-back talaga. At yung performance na ipinakita dito ni Miss Philippines talagang malinis, plakado, planchado hanggang sa dulo ng competition. Wala kang masasabi katulad ng mga komento na naririnig ko about Vietnam, about Thailand. At least si Philippines talagang alam mo na may laban at lumaban, di ba? So yon. So doon panalo na tayo doon. May nagsabi sa akin na parang bakit ganon? Parang hindi talaga natin panahon. To be honest, ako masasabi ko hindi sa lahat ng oras kasi puro Philippines. Basta ang importante ay nakita natin yung performance ng kandidata natin na talagang alam mong lumaban at alam mong ibinigay niya yung best niya at hindi tayo napahiya dahil alam natin na talagang performance level from the beginning until end. Kumbaga wala kang mahahanap na butas, wala kang masasabi. So akin, enough na yon.
siguro syempre mas maganda kung nanalo. Kaya lang kasi lagi natin tandaan, this is a competition. So mayroon silang hinahanap at mayroon silang gusto. So doon sa part na yon, ang masasabi ko talagang wagi si Miss Philippines para sa akin kasi maganda naman yung pinakita niya. So salute naman ako kay Miss Philippines. And magaling siya dito. At sa Puerto Rico naman, congratulations syempre sa mga nag-top 5 kala Miss Puerto Rico, Vietnam, Philippines, Samoy, and then saka si ano tawag dito, si Thailand. So tama naman yung galawan na ipinakita nila at tama naman yung lahat ng level ng kung paano nila pinili yung winner nila as a Miss Global, di ba? So yon. So syempre Latina na naman ang nanalo. So talagang ang mga Latina ay namamayagpag. So isa lang ang Latin dito sa top 5 pero alam mo yon, panalo. So tama kasi makikita mo na may mga pinapaboran at na ipapakita pero ang ending kasi hindi magiging bias yung Miss Global kasi iba yung ipinanalo nila. So yun yung nakita ko dito sa Miss Global International. At yung kabuuhan ng show nila talagang masasabi ko winner. Ang maganda ang Miss Global International in fairness sa organization na to. So parang feeling ko ay dapat suportahan sa mga susunod pa nilang pageant at dapat silang panoorin ng bonggang-bongga. Ang reaction ko sa kanila ay bongga, winner, diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo doon sa mga nakita ninyo at napanood ninyo dito sa Miss Global International? So, satisfied ba kayo sa naging resulta? Or ano ba tingin ninyo sa nanalo? At saka, anong masasabi ninyo doon sa pageant nila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Paki-like na lang po ang video natin today. And then, of course, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.